Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. So ito po muli inyong lingkod, Brother Walid Marlon Feliciano. At direct to the point tayo, no? At nais nating batiin ang mga sumusubaybay sa atin at mga nag-share ng ating video through YouTube at Facebook. Ayan, masyaallah tabarakallah. So sa YouTube, inulit natin ang account natin dyan, yung IBD, Islam, Bayanihan at Damayan. So yun po yung inyo itatype para makita nyo po yung ating YouTube. Of course, doon sa ating Facebook, yung Walid Marlon Feliciano. Ayan, masyaallah tabarakallah. So makulay ang buhay pag may gulay at may prutas. Ayan, so nakikita nyo, no? Different colors, no? Nakikita natin. Talagang pagka makulay is talagang buhay na buhay. Masyaallah tabarakallah, no? So nakikita natin yung pagkapula ng mansanas at pagka-green ng pipino at yung tinatawag na dahon ng lettuce, green, masyaallah tabarakallah, at saka yung turmeric which is yellow, that meron din tayong orange na color. Ano po? So, direct to the point tayo. Ngayon ay ating pag-uusapan ano ba yung tamang pamamaraan talaga. At hindi ba tayo nag-aaksaya kapag tayo ay bumibili ng gulay at atin tong niluto. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mga health expert dito. Ano po? So, as of now, ang pag-uusapan natin ay yung halimbawang pagka tayo ay nagluluto at ating pinakukuluan yung mga gulay. So, pakinggan po nyo mabuti dahil lahat tayo ay, of course, kumakain ng gulay at sa mga katulad ng mga ating inuulam. So, karaniwang nawawala kapag pinakuluan ang mga sustansya. No? So, dito pa lang sa pambungad, ibig sabihin, merong nawawala, merong nasasayang kapag pinakuluan daw ang mga gulay. So, katulad nito, so, depende sa gulay, ano po, pero ang karamihan dito na nawawala, ito yung tinatawag na mga vitamin C, no? Mga 30% hanggang 50% ay nawawala kapag pinakuluan ang gulay, no? So, halos kalahati na nawawala na yung pinaka-nutrients mga sustansya kapag pinakuluan. So, meron din nawawala katulad ng vitamin B, ano po? So, humigit kumulang naman na 2% hanggang 40%. So, 40% naman yung nawawala sa vitamin B. No? Sa mga minerals naman, so dito ay umaabot ng 20% yung nawawala o na natatapon kapag pinakuluan ang mga gulay. Ano po? So, bakit nawawala? Itong tanong. Dahil ang ibang bitamina ay water soluble. Ayan. So, ito yung dahilan po. So, ano yung ibig sabihin dito? Ulitin natin, dahil ang ibang bitamina ay water soluble. Ibig sabihin, natutunaw sa tubig. Ano? Yun yung paliwanag dito. Kaya lumalabas sila sa tubig habang pinakukuluan. At yun na nga, nawawala na po sila. Ibig sabihin, nawawala ng bisa kapag pinakuluan na ang gulay. Dahil sila ay water soluble o natutunaw sa tubig. Ayun, ang dahilan. So, halimbawa, para lubos nating maunawaan, sa malalambot na dahon gaya ng malunggay, ano po, halimbawa ay malunggay, meron tayo dyan medyo nasa ibaba nga lang, no? So, sa malunggay, mas mataas ang nawawala kapag matagal pinakuluan, no? Bagamat alam natin na ang dahon ng malunggay is napakaraming sustansyang tinataglay ito, kahit maliit lang yung kanyang sukat, is napakaraming bitamina at sustansya. Pero, ito yung paliwanag, kapag pinakuluan, halos nawawala na raw ang mga sustansya. Napakataas ng porsyentong nawawala. So, sa mas matigas naman mga gulay, katulad ng carrots, ano po, dahil sila ay matigas, mas kaunti yung nawawala kumpara sa mga tulad ng mga leafy vegetable. Ayan. So, yun yung paliwanag dito. So, ibig sabihin, katulad ng carrots, dahil sila matigas, of course, kahit hindi katulad ng mga leafy vegetable na pagpapakulo lang o ilang minuto is tunaw na. Pero samantalang ang kulay ng carrot na matigas, so may sabihin na natatili pa rin yung kanyang tinatawag na ibang mga nutrients dahil siya ay may katigasan. Ayan. So para mabawasan naman ang
loss ng nutrients. So ito yung paraan para daw babawasan, para hindi masayang yung mga sustansya at nutrients sa gulay na ating kinakain. So ito yung paraan. Huwag masyadong patagalin ang pagpapakulo. Ayan, so wag na wag, no? Kaya mas mainam ang paraan dito habang halimbawang ang unahin nyo ay ang karne o isda. So yun na muna, huwag muna ilalagay talaga yung gulay. So kapag last 3 minutes na lang, no? Last 3 minutes, so doon pa lang ihahabol yung gulay. At pagkatapos noon, papatay na yung apoy. Ayan. So ito yung paraan. So para at least konti na lang yung mawawala, no? Dahil sabi nga natin na pagka nasama siya sa pagpapakulo ay tunay na siya ay nawawala na dahil siya ay water soluble lalo sa mga leafy vegetables. So ito po 'yon. So another pamamaraan, mas mainam o mas mabuti kung steam, no? Yung steaming lang or yung ilalagay lang katulad sa sinaing, ano po. So hindi mo ibababad sa pinakulong tubig, bagamat ito ay nakapaibabaw, yung steam lang yung nagluluto sa kanya. So at least pagka ganun, mas bawas daw yung nawawala na nutrients. So ito yung mga pamamaraan. So gamitin ang pinagpakuluan halimbawa sa sabaw. Ayan. So ito naman yung halimbawa natin, ibihalimbawa natin ng kalabasa. Ano po? Dahil maraming napakasarap na yung sabihin sa kalabasa, ito ay kabilang sa mga masasarap na mga gulay, ano po. So sa kalabasa, mas kaunti ang nawawalang nutrients kumpara sa leafy vegetable. Dahil nga yun na nga, may katigasan siya. Sabihin, may pagka-solid siya, no? Hindi katulad ng leafy vegetable. So kapag pinakuluan daw ang kalabasa, ito yung nangyayari. Ang vitamin C naman ay humigit kumulang na 20 to 35% yung nawawala. So, sabihin, may loss pa rin. Meron pa rin pagkasayang, pagka pinakuluan. So, katulad sa vitamin C, alos umaabot sa maximum na 35% yung nawawala. At sa vitamin B naman ng kalabasa is umaabot ng 30% yung nawawala pa rin kapag pinakuluan, no? So, yun. So, at meron din ang tinatawag na kalabasa na beta-carotene. Kaya nga carrots, ano? So, meron siyang beta-carotene na ito yung kanyang pinaka-source na vitamin A. So, ang nababawas naman dito na beta-carotene ay nasa maximum na 15% kapag yun na nga pinakuluan. At ang mga minerals naman ng kalabasa kapag pinakuluan ay 15% is nawawala na, no? Sabihin talagang kumbaga negosyo, nababaliwala, nalulugi, ito yung lugi, pagkalugi, no? So, ito yung dahilan dahil ang beta-carotene ay fat soluble. Kaya, sabihin, kumpara natin sa 30%, medyo mas mababa ng konti dahil nga siya ay fat soluble. Hindi katulad ng ulit natin yung leafy vegetable, yun ay water soluble, natutunaw sa tubig. So itong beta-carotene ay fat soluble. Hindi ito basta nawawala sa tubig. Ayan. So sa katunayan, minsan mas nagiging mas madaling ma-absorb ng katawan ang beta-carotene kapag naluto na ang kalabasa. Ayan. So ito yung tip naman para sa mas healthy, no? Talagang huwag pakukuluan ng sobra-sobra ang mga gulay. Ano? Huwag na pakukuluan. Dahil nga, yun na nga, talagang mawawala na yung sustansya. At yun na nga, ulitin natin na mas okay kapag steam. Ayan. Or yung tinatawag na half-cook lang talaga siya. Ayan. So, narito ang comparison. Ito na. Kukumpara natin ha. So, kapag hilaw daw ang kalabasa, no? Kumpara doon sa niluto. So, sa hilaw na kalabasa, ang calories ay meron tinatawag na 26 calories. At sa vitamin C ay may 9 mg. Sa tinatawag na hilaw na kalabasa, ang beta-carotene ay buong-buo talaga siya. Kumbaga, ando doon talaga yung content niya na walang labis, walang kulang, no? Sa fiber, meron siyang maximum 1 gram ang kalabasa. At of course, ang tubig nito ay mataas, no? So, kapag nilaga na, ito yung comparison, kapag nilaga na, yung calories halos parehong pareho pa rin, konting pagbabago lang. Dahil nga, yun na nga sinasabi natin na dahil siya'y matigas. So, sa vitamin C, ang nawawala niya kapag pinakuluan is 35%. No?
Ayun. So, sa beta-carotene naman, yung 15% nawawala. Ayun, kapag ka pinakuluan. Ayan. So, ganun po. Yung patungkol sa comparison kapag ka katulad sa kalabasa. So, tanong, ano ang mas mabuti? Kung vitamin C ang habol, mas mataas sa hilaw. Ayan, so ibig sabihin, yung mga fresh ang pinag-uusapan natin dito. So, kung vitamin A o beta-carotene ang habol, mas okay ang katulad ng mga niluto. Lalo na kung may kaunting mantika at gata. Ayan. Okay. So, ihalimbawa natin ang turmeric. Ito, ang turmeric natin, no? So, ang turmeric, or luyang dilaw, iba-iba ang nutrients kapag pinakuluan kumpara sa sariwa. Depende sa tagal at dami ng tubig. Of course, yan ay matigas, ano? So, tingnan natin ang comparison. So, pangunahing nutrients ng turmeric, meron siyang curcumin active compound, meron din siyang vitamin C, meron din siyang vitamin B, minerals, iron, potassium, and magnesium. So, ito na yung comparison. Kapag pinakuluan ng halos 10 minuto, so saglit lang ito, no? So, pagka pinakuluan, yung 25% na curcumin ng taglay ng tinatawag na turmeric ay nawawala na. Ayun, nawawala na. So, talagang merong pagkalugi pagka pinakuluan ang mga gulay na ito. Ayun. So, ito yung mga tinatawag na reminders. So, importante, tandaan, ang curcumin ay hindi gaano natutunaw sa tubig, kaya mas mababa ang loss kumpara sa vitamin C. So, pagka vitamin C, talagang halos nawawala na, mataas na porsyento ang